Ito po, sa atin lang, di lang okay lang. Kapag ang taga may mga, ako na lang mabi. Patiri na lang. Ma'am, sa likod ma'am, hindi makita. Ma'am and sir. Atras daw. Dahil katong, para makita nga sa likod na, mag-bito na sa tubangan ha. Salamat. Okay? Okay na po? Okay. Nag-ako sa bigdo. Alright, sige. Alright, okay na po. Alright, Bibi, mayong hapon ang ating kadayawan. Ma'am, unang-una, how was the experience? Ma'am, no, kay karon special because we also have friends from China and Malaysia. Kumusta nga to ang tribal village tour po? Yes, masaya ang tour natin ng tribal village dito sa Magsaysay Park sa Davao City. At masaya ko naulit yung pagbisita sa ating mga iba't ibang tribo, kasama ang kanilang mga deputy mayors at kasama ang mga kapatid natin sa indigenous people's tribes at ating mga Moro tribes. Kaya this is a showcase of the traditional houses of indigenous people's tribes and Muslim tribes of Davao City, and we shared it with our friends from the diplomatic community, particularly Malaysia and China. Questions? First, Sir Archie. Ma'am, happy kadayawan. Other topic lang po, ma'am. Ma'am, now that dineclare na ng SC na unconstitutional ang articles of impeachment at in-archive na din ng Senado po ang impeachment complaint, sa anong paraan na lang daw po ninyo ma-explain sa public itong alleged, ma'am, na misuse ng confidential funds? Kung may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusation ng prosecutors ng House of Representatives sa makyat sa Supreme Court. Yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusan ng tao. Ma'am, one last po. Kay FPRRD po, ma'am, regarding po dun sa confirmation of charges, how is Attorney Kaufman handling the case po, ma'am, sa ngayon? I think it's best if you ask Attorney Kaufman. Ang pagkakaalam ko, nagbibigay naman siya ng mga media interviews at sumasagot naman siya sa mga questions. Hindi kasi ako pwedeng mag-explain para kay Attorney Kaufman sa kanyang mga preparations at mga ginagawa sa case ni former President Duterte sa ICC. Pero yung trust and confidence niyo po kay Attorney Kaufman, na dun pa rin po ba? Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client. No? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangement. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung ano kailangan natin. Thank you, ma'am. Yeah, Sir Junior Sparko. Sorry po. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano pong ma-expect po natin po sa OVP na budget deliberation? Yung budget hearing? Yes, budget hearing. Well, it will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayo ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives.
Any reaction po sabi nila sa habitual absence nito daw? Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. We have one question from Mr. Parang, Vice, ano po yung tulong ng OVP sa mga tribal, tribes, tribal of this tribal villages? May budget sila from the city government of Davao, mga tribal villages for upkeep, renovation. Pero wala kayo may tulong Vice yung mag-diversify para sa for the Office of the Vice President. Kung meron pang mag-apply, pwede kami magbigay. So as long as nandyan pa yung budget ng mag-negotiate, kung meron silang small and micro-small and medium na mga livelihood negosyo, ay pwede makabigay ang Office of the Vice President. Ma'am Aya, Edge? Hi, Happy Kadayawan Vice. Vice, what is your take on kay bisag kani kay speaker, House Speaker na bisag gi-archive na, bisag wala na, marang nullified na, pero still nagakuha pag siya motion for reconsideration and mura pa siya nag-threaten si speaker na mura gi-threaten ang Supreme Court na kung dili, if you will not take action sa MR, si kamupod case pwede po mo i-impeach. What's your take on that? Well, I cannot comment, no, because I've not seen the speech. I've not seen the speech of magpagkatapos sa ilang kay irritating sila sa mata o sa dalungan. So, dili ko nagatanaw sa ilang. I've not seen it, but dito na lang ta sa kung unsay gisulti sa Supreme Court, no, it's a abuse of authority. So, makita ninyo dito, gilatag ug tarong kung giunsa nila pag-abuso ang ilahang power din sa House of Representatives. Senator Amy Marcos described the speaker as spoiled brat. And also the mayor, the acting mayor. Panawagan na po ito. Oh, panawagan na. Wala ko po kalungutan na, ma'am. Katungkol sa iyahang action. Pero dili ko nagabasa na o news. Sa daw, ma'am. Kay bisag nanay decision ang Supreme Court but still nagademand murag nagagi-threaten pa niya ang Supreme Court na pag you will not take action sa motion for the MR or else. As I said, siguro ang pinakamaayo na description ni Ana na dito sa decision sa Supreme Court na there was really abuse and there was kalaganing show of power na balik. Last We have Ma'am Ivy. Okay. Yes, good afternoon. I just want to ask a question regarding the clamor of the people to declare Persona non grata. Vice Ganda. After the famous function promised to write and rescue all the way to Martha Islands, the Philippine flag, not only was the promise unfulfilled, but eventually administration was viewed as subservient to the Chinese government. Okay. Again, wala akong kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata dire sa ato ang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City.
you. Last ma'am, we have Ma'am G, naka-seminay. Oh, well, on that note, dapat siguro si former President Lenny Robredo ang maghatag og comment kay siya man ang kumbaga sa iyaha directed ang comments ni person na nag-file also ang bail. Ang favorite part na ako sa Kadayawan Festival is Floral Float Parade and Hiyas sa Kadayawan at Floral Float Parade. Tungod mo po ang mga hiyas, ang mga contestants sa hiyas sa Kadayawan, sila yun itong perfect example sa ilang kultura o sa ilang tributo. And of course, sa Floral Float Parade, nindot sa mata mga hula. Matanaw ka ma'am sa Sunday? No, kanina ang mga events last week.